Okay. Okay. Ito ba? Okay ba to? Okay. Dito muna tayo. Kay Sarah muna tayo. Para mas step ko pag-usapan si Sarah muna. Okay. Diyan muna tayo ngayon. Content mo si Baste Iyotman. Yun, so mga kababayan, no, anong isang araw po ata nangyari to, no, na itong nga pong budget ni Sara, aprobado na nga po ng Senado. So, meron siyang 800 million na budget po sa loob ng 2026. So, alpay tubig yan. Oh. So, ngayon, tuwan-tuwa po si Sara. Oo. Kasi, nakakaroon na naman po siya ng kanyang budget para po sa kanyang boyfriend na basketball player. Di umano. O naniniwala ba kayo doon? Actually, wala nang balita doon. Di ba? Yung pinagkalat dati ng mga ibang mga vlogger. Na si Sara daw may boyfriend. May boyfriend na basketball player. Tapos meron pa siyang girlfriend. Si Jagger. Kilala niyo si Jagger? Yung kapumpiyangan ni Sara. O, di ba? So, yan na. So, ngayon, no, actually, hindi na po nila pinahirapan si Sara nung nakarang budget hearing. Na yung hinihingi niya nga pong budget, hindi na po na-scrutinize. So, gusto mo yan? Sige, bigay natin. Parang ganun na pa nangyari. So, ngayon, actually, mababa po talaga ito. No? Kumpara po dati sa gusto niyang budget na 2 billion pesos. Ngayon, 800 billion na lang po ito. Alam nyo, no? Nakapagtaka lang po talaga kung bakit po humingi si Sara Duterte dati ng 2 billion budget. No? At syempre mga babayan, no, ang nakapagtaka rin po dito, hanggang ngayon, meron pa rin OVP Satellite Office. No, alam niyo OVP Satellite Office, ito po yung opisina po ni Sara Duterte sa buong Pilipinas. Na malaki po yung chance nga po na magamit niya po ito sa eleksyon. Kita nyo, di ba? Libreng ano na yan eh. Libreng kampanya na po yan. Di ba ito pag-usapan natin yung ano na yan. Yung satellite office na yan. Pag-upo po ni Sara Duterte, nagtayo kagad siya ng satellite office. First time po na nangyari po ito sa Pilipinas na ang Vice Presidente merong satellite office. Okay, sige lang, okay lang kasi kalyado naman siya ni PBBM noong panahon na yon. Pero ngayon hindi na po siya kalyado. No, andyan pa rin po yung satellite office po na yan. Mga 12 ata yan. Alam niyo kung anong mangyayari dito? Magagamit po yun sa politika. O for example, kung si Sara Duterte po ay tatakbong presidente sa 2028 election, yung mga satellite office po na yan, pwede po magsilbi po yan bilang headquarters. Ganun, di ba? Kasi kailangan yan, headquarters. O, so meron na. At ang malupit dito, libre na po yung headquarters. Kasi ang nagbabayad dito gobyerno. Kaya nga ako sinasabi nila na hindi tatakbo si Sara, bullshit nila. Nakaset up na po si Sara para tumakbo bilang presidente. At syempre, alam naman po natin na ito si Sara, mapaghiganti po ito. Inamin niya yan eh. Na siya po mapaghiganting tao at hindi po siya mapagpatawad. Tandaan nyo gaganti po si Sara Duterte pag siya po naging presidente. Unang-una niyang gagantihan dito yung mga congressman at saka si Presidente Bongbong Marcos. Papayag ba tayo ng ganon? Magkaroon tayo ng presidenteng tanga? So, ayoko nun. May tangang presidente, ayoko nun. Oo. So, ito yung nangyari sa budget deliberation. No? Tuwan-tuwa pa kasi JB Ejercito dito eh. No, saan na ba yun? Ito, tinan nyo to. Finance, Senator Sherwin Gatchalian. Yeah. Any objection? The chair hears none. The consideration of House Bill 4058 under Committee Report number 18 is in order. We now recognize Senator Sherwin Gatchalian, the chairman of the Committee on Finance, to sponsor the budget of the Office of the Vice President. Thank you, Mr. President. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, we respectfully submit for the body's consideration the proposed new appropriations for the Office of the Vice President for fiscal year 2026 amounting to 889 million pesos. Thank you, Mr. President.
Majority Leader. Mr. President, to Senator Robin Hood Padilla is seeking the floor for a manifestation of support. I move that he... Okay na naman, si Robin na naman. Wala eh. Pag si Robin, kinakabahan talaga ako pag sasalita to eh. Baka katangahan na naman sasabihin nito eh. recognized. Senator Robin Padilla is recognized. And by the way, we would like to recognize the presence of the Vice President, Vice President Sara Duterte. Welcome to the Senate, Your Honor. Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Oh, tanga. Ako po'y walang katanungan sa ating ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong. Ang inan to, no? Ano ba yan si Robin? Bulag ba yan si Robin? Bulag ba to? Nakalimutan ba ni Robin na nung binabagyo po tayo, si Sarah pumunta ng Germany para manood ng Taylor Swift concert? Nakalimutan na ba ni ano yan? Nakalimutan na ba ni Robin yun? Nakalimutan ba ni Robin na kapag may bagyo si Sarah lumalabas ng bansa? Anong... It's fucking bullshit, no? Tanga talaga nito sa totoo lang, no? Alam nyo, no? Ito yung pinaka-worst, ano ba yung mas worst po talaga nung nakaraan taon, nung 19 Congress. Mas worst pa talaga yung Senado nung 19 Congress. Ngayon, worst pa rin. Kasi nga po, nandiyan pa rin si Robin at saka si Marcoleta na dagdag pa. No? Pero, alam nyo, kung wala lang si Win Gatchalian, sila Tito Soto, tsaka si Ping Lacson ngayon sa Senado, ito po yung pinaka-worst pa rin na set na line-up ng senador natin. Medyo nahatak lang ng konti kasi nandiyan si Ping, nandiyan na si Lacson, nandiyan na si Tito Soto. Pero kung sila lang yan, ito yung pinaka-worst po na, na line-up ng senador. Tira yung magsalita to si Robin, ano pa to, bulag ba to? Nag-manifest pa para gumawa ng propaganda. Ang lupit eh, no? Dapat pag manifestation, di ba? Dapat hindi propaganda. Puta, hindi naman manifestation itong ginawa niya. Propaganda po ito eh. Na kahit alam na niya ng mali, tinatama niya pa. Ang dami ng katangahan ng... Kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo. At yun ang sinasabi ko, di ba? Yung satellite office, kahit saan lupalop daw ng Pilipinas, nakikita daw po yung opisina ng pangalawang Pangulo. So yun na nga yung sinasabi ko kanina. Yung satellite office. Mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po yung masaya at ako po yung nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Ang propaganda, men! Propaganda! Majority Leader, what is the pleasure of the body? Yes, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Ako, nag-object ako. The budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted. Yung mukha ni Sarah, tontuwa. Yung mukha ni Sarah, no? The budget of the Office of the Vice President is submitted.
Abnormal. Totoo. Dahil na, makanta ka. Kumukha ni Fiona, no? So, by the way, mga kababayan, no? Okay. Paano ba sasabihin to? So, well, ganun po talaga, no? Kasi sa totoo lang po talaga. Kultura po kasi talaga ngayon, ever since pa talaga, na yung budget ng Office of the Vice President hindi na scrutinize. Nangyari lang po yan nung last year. Oo. Pero, tingnan nyo naman, di ba? Kung anong klaseng propaganda itong ginawa ni Robin. No, manifestation pero propaganda. No? And by the way, mga kababayan, no, nakakatakot po kasi bigyan ng budget si Sara. Di ba? Kasi alam naman po natin, kaya nga Sara Lustay tawag niyo, di ba? Kaya nga Sara Lustay tawag niyo sa kanya, di ba? Kasi lakas lumustay ng pera. O, nung nakakuha po siya ng budget dati na sobrang laki, nilustay yun lang po kung saan-saan. Oh, so well, deserve niya po yan, yung maliit na budget na yan. Actually, yung 800 million, maliit po yan. Di ba, sa loob ng isang taon na nagagamitin niya, di ba? Yan. Maraming, di ba tama lang po yan, no? Dapat pa nga, mas mababa pa nga dapat yan. Dapat mga ano lang, mga 100,000 lang dapat yung budget ni Sara eh. Dapat ganun lang dapat yung budget ni Sara. 100,000 lang dapat. 800 million. Medyo malaki pa nga yan.